Kung ano-anong sakit ang maaaring maranasan ngayong tag-araw, kaya mainam na palakasin ang resistensya at siguruhing malinis ang inyong kinakain. Sa Bangged Abra, ilang bata na ang naospital matapos tamaan ng stomach flu. Makibalita tayo kay Tec Ocampo. Pananakit ng tiyan ang idiniraing ng ilang bata sa Bangged Abra. Ayon sa mga doktor sa Abra Provincial Hospital, acute gastroenteritis o stomach flu ang tumama sa mga bata. Ilan sa mga sintomas nito ang pagsusuka at labis na pagdudumi. Halos 10 kada araw ang ina-admit sa naturang ospital dahil sa nasabing sakit na madalas daw tuwing panahon ng tag-init. Payo ng mga doktor, laging tiyaking ligtas at malinis ang ipinapakain at ipinapainom sa mga bata. Ubo at lagnat naman ang nararanasan ng mga inmate ng Vigan City Jail sa Ilocos Sur. Siksika na ang mga preso sa kulungan. Pinalala pa ang sitwasyon nila dahil sa sobrang init ng panahon. Ang ilan sa kanila hindi na nagsusuot ng pangitaas. Ayon sa jail warden, mahigit 100 ang nakakulong sa Vigan City Jail. Higit itong mas marami sa capacity nitong nasa 32 lamang. Dengue naman ang kumakalat sa Zamboanga City. Ayon sa City Health Office, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa halos 600 na ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod. Karaniwang kumakalat ang sakit na dengue pag tag-ulan. Pero marami raw ngayon ang kaso ng dengue sa lugar dahil sa dami ng nakaimbak na tubig. May ilang nakaimbak daw na hindi tinatakpan at posibleng pinamumugaran ng mga lamok. Bukod sa dengue, may mga residente ring tinamaan ng diarrhea dahil sa hindi malinis na inuming tubig na posibleng sanhi ng maliring pag-iimbak ng tubig. Pinapayuhan ng publiko na iwasang uminom at kumain ng pagkain kapag hindi sigurado ang kalinisan nito. Isa pang problema tuwing mainit ng panahon, ang lisa at kuto. Sa Lingayen, Pangasinan, marami na ang nagpapagupit at nagpapakalbo. Bukod sa gusto nilang maibsan ang init, iniiwasan din nila ang pagkakaroon ng kuto. Ayon sa ilang barbero, ilan nga raw sa mga nagugupitan nila ay may kuto at lisa. Ayon sa Provincial Health Office, dumarami ang kuto tuwing tag-init. Lalo na kung nakababad sa ilalim ng araw ang isang tao. May iwasan ang pagkakaroon ng lisa at kuto kung tama ang paghuhugas ng buhok araw-araw. Dapat ding iwasan ang pagpapahiram ng suklay ng ibang tao. Tec Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas!